Okay, manalangin muna tayo, mga kalay ko. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us each day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who hast taught the hearts of your faithful, by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of the same Spirit, we may be always truly wise and ever rejoice in his consolation, through Christ our Lord. Amen. Come, Holy Spirit, fill my heart with your holy gifts. Let my weakness be penetrated with your strength this very day, that I may fulfill the duties of my state in life conscientiously, that I may do what is right and just. Let my charity be such to offend no one and hurt no one's feelings, so generous as to pardon sincerely any wrong done to me. Assist me in all the trials of life. Enlighten us in our ignorance, advise us in our doubts, and strengthen our weakness. Help us in all needs and embarrassment, protect us in temptation, and console us in all afflictions. Graciously hear us, O Holy Spirit, and pour your light into our heart, our soul, and our mind. Assist us to live a holy life and to grow in goodness and grace. Amen. Ayan, magandang gabi po sa lahat, mga kalay ko at mga kapuyat. Yan. So, tayo po ay maglalag ng konti ngayon. Welcome po sa Laiko Talk. At ito po naman ay isang bahagi lang ng aking pagtugon doon po sa amin minsan ay napag-usapan ng president ng aming lokal dito ng Men of St. Joseph dito sa parokya ni San Antonio de Padua, na susubukan namin na makatugon doon sa mga pangangailangan na makagawa kami ng mga pamamaraan upang makapag-contribute ang bawat isa sa amin sa ikalalago ng bawat pananampalataya. Nangyari kasi noong minsan kami po ay nagkaroon ng pagpupulong, yung general convention namin, ay isa sa magandang nabanggit ng speaker doon
dahil nga napaka ano na ngayon, napakalawak na ng mga sistemang ginagawa ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na gumagawa sila ng lahat ng kanilang pamamaraan upang makahikayat at hanggat maaari yung mga kasapi natin sa simbahan ay maligaw. So, napakaganda na higit sa lahat kung meron man dapat na may kumbaga sapat na kaalaman, sabihin na natin na hindi man sapat ay higit na mas nakakaalam lang, dahil patuloy naman tayo nag-aaral, ay tayo na nandito sa ministry ng paglilingkod, anuman na ministry na ating kinabibilangan sa ating simbahan. Lalo na yung mga Men of St. Joseph. Kaya isa doon sa binanggit ay patungkol sa mga apologetic. So, hopefully, darating tayo sa ganong pagkakataon. But for the meantime, sinusubukan ko lang muli na kung magiging maganda yung flow nito, ng signal natin, at maumpisahan na po natin yung magbahagi po sa inyo ng mga basic apologetic lang. Particular na ating pong binibigyan ng focus dito yung mga kapwa natin na lingkod sa simbahan. Kaya shout out mga kalaiko, mga Men of St. Joseph, yan, Brother Joseph, at iba't pa nating mga kasamahan dyan. So mga kalaiko, ngayon ay 30 na, 31 na bukas. Kami dito sa grupo namin bilang mga laiko ay meron pong gaganapin na event bukas. At ito nga po ay yung prosesyon na pinakatampok ng buwan na ito. At ito yung tinatawag na yung prosesyon na itinatanghal natin ang krus ng ating Panginoon dito sa tinatawag na Flores de Mayo? Hindi. Anong tawag doon? Ayun ang ating pag-aaralan mga kapatid dito sa pinaka ating pamagat, bibigay ko po sa inyo ito at para mabalikan natin yan. Flores de Mayo, Santa Cruzan. Ano ba ito? Yan. Kasi po mga kapatid, bagamat tayo ay matagal na sa paglilingkuran, ay hindi pa rin maiaalis natin na mapansin na hindi komo tayo ay may sapat ng edad, ay nauunawaan na natin yung lahat ng ating mga ginagawa sa simbahan. Minsan, tayo ay para bang umaayon lang dun sa kung ano yung flow, kung ano yung takbo, So, parang piyesta din. Minsan kapag ikaw ay napapadpad sa isang lugar at doon ka na mananahan, kung ano yung mga naging tradisyon doon, kung ano yung mga naging kultura doon, ay mapapasang-ayon ka na lang. At hindi mo na mamalayan, ginagawa na rin natin yung mga practices, yung mga nakasanayan nilang gawi doon. At tayo naman ay nag-i-enjoy na gawin ito. Lalo't alam naman natin, kahit bahagya na itong ating ginagawang ito ay may kinalaman sa ating pananampalataya o reliyon. Kaya lang, hindi ganun kalubos. Kaya kadalasan, kung papansinin po ninyo, kahit na sa mga piyesta ng bayan, di ba? Piyesta na kung saan ay meron tayong tinatampok, pinararangalan na poon o pinararangalan na isang santo dahil sa piyestang iyon. Minsan, ito ay dahil sa modernisasyon, yung makabagong panahon ngayon, mas higit na nananaig na yung sistemang
lumalhok, tama bang banggitin ko yon? Yung nailalapat doon sa tradisyonal na ating ginagawa at hindi natin namamalayan, parang ang lumalabas ay sinasakyan na lang natin yung isang okasyon ng ating simbahan o ng isang event upang magkaroon lang tayo ng dahilan na mapagdausan ng ating kasiyahan na kung tutuusin, wala na sa ating kumbaga motibo yung pinakadahilan ng piyesta, no? Ganon din sa mga ibang event ng ating simbahan. Minsan, kinasasayanayan na lang natin at nag-i-enjoy na lang tayo dahil ito na yung nakagawian natin, pero hindi natin nagagawa yung o nauunawaan yung diwa ng okasyon. Ranas natin yan dahil sa mga piyesta, di ba? Ay na-enjoy tayo kasi ito yung pagkakataon na magkakaroon tayo ng gatherings, maimbitahan natin yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin. Kaya nga, ito na rin yung nagiging katitisuran minsan ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na nakikita nila. Kalulungkot pero totoo naman na madalas sinasabi natin kapag meron tayong pinipintuho o tinatampok na santo sa isang bayan, piyesta, pero ito na rin ang nagiging dahilan kung bakit ito'y pinagmumulan ng gulo kasi naia-adapt na natin yung maraming mga bagay-bagay na hindi naman talaga kinakailangan na masyadong doon tayo ma-focus. Tama lang na ipagdiwang natin, tama lang na magkaroon tayo ng kasiyahan, pero kung doon na lang tayo nakatuon at nawawalang halagan natin ang pinakalayunin nito, walang kabuluhan yung ating pagdiriwang. Yun nga. At yun ang nakalulungkot, no? Kaya dapat naiintindihan natin yung bawat bagay na ating ginagawa sa ating pananampalataya. At ito nga po yung simpleng okasyon na ito, Flores de Mayo tsaka Santa Cruzan. Kapag ito'y babanggitin, siguro sa mga kasing idara natin, we are familiar, no? Kung ano yung Flores de Mayo, ano yung Santa Cruzan. Pero kapag ikaw ay nasa isang liblib na lugar o ilang na puok na malayo sa kabihasnan, malayo sa syudad, ay maaari, no, mas malaki yung pagkakataon na hindi mo naiintindihan yung mga nangyayari dahil hindi mo nasasaksihan. Katulad ko sa karanasan nung ako ay nasa Angono, kahit na hindi ko talaga naiintindihan ng lubos yung okasyon, at least na-experience ko na sa tuwing darating yung buwan ng Mayo, isa ito sa mga kinatatampukan na event ng simbahan na kahit hindi mo man gustuhin, mararamdaman mo dahil masyadong aktibo yung mga parokyano, lalo na dyan sa mga nasa Angono. So shout out sa mga St. Clement, no? Doon ko nakita naranasan yung mga ganitong event. Santa Cruzan, no? Flores de Mayo, hindi ko pa nga masyadong nararamdaman yan kasi kinakailangan ng involvement mo yan na isang buwan ka nagagawa ng iyong pamamaraan upang maparangal mo si Mama Mary. Pero doon sa Flores de Mayo, mararamdaman mo kahit ikaw ay hindi Katoliko kasi dadaan at dadaan sa inyo yung prosesyon. So yun ang pag-uusapan natin, no? Tayo po ba sa ating kalagayan ngayon, kung tatanungin tayo ng mga kabataan ngayon, o sabihin na natin kahit ng anak natin, pamangkin natin, at mapupunta kayo halimbawa sa isang lugar, inabot kayo doon, halimbawa ng prosesyon, at makikita ng mga anak mo
yung prosesyon at itatanong sa iyo, ano po ito, Tay? Ano po ito, Di? Bakit may mga ganyan? Oh, pasalamat na lang tayo kung halimbawa alam natin, sasabihin natin ay yan ay patungkol sa Santa Cruzan. Santa Cruzan yan. Ano po yung Santa Cruzan? Para saan po yan? Yan ay okasyon ng simbahan. Oh, bakit may ganyan? Oh, sa pagiging tapat ba natin sa ating sarili, alam kaya na pa natin kung paano natin may papaliwanag ang dahilan ng Santa Cruzan? O kaya kung tayo ay tanungin, ano ba tatay, ano ba nanay yung tungkol sa Flores de Mayo, no? So isang nakalulungkot sakali man na pagkakataon na mangyari sa atin, lalo't higit kung tayo ay aktibo na naglilingkod sa ating simbahan at hindi pa natin naiintindihan o hindi talaga natin alam ito. Basta alam na lang natin ay sumasakay lang tayo. Tayo ay kumbaga para tayong isang kahoy na lulutang-lutang sa dalampasigan na sinisiklot-siklot ng alon na kung sandalin ganun na lang. Pero kung tatanungin tayo yung kung ano talaga ito, hindi natin maipaliwanag. So, nakakahiya, no? Hindi natin sa ganung pamamaraan magagawang mahikayat yung ating anak, yung ating pamilya, kung tatanungin tayo at hindi natin malalaman. So, bago tayo pumalaot sa anong pa mga malalalim na talakayan o doktrina ng ating simbahan, na alam ko na maraming nagkakaroon na ngayon ng pagkauhaw, no? Patungkol sa aral ng ating simbahan dahil sa social media ay lantad na yung mga ginagawa ng ating mga kasamahan sa mga apologetic, no? Mga CFD, nagagawa nila na maipaliwanag yung mga bagay sa ating pananampalataya na dati-rati ay hindi natin lubos na naiintindihan, at kapag tayo ay nakakapakinig, magkakaroon tayo ng kasiyahan na mayroon palang connection yon sa Bible. At dahil doon ay napupukaw ang ating interes, dangan nga lamang hindi natin alam kung anong gagawin natin at paano tayo mag-aaral ng mga bagay na ganon. So, nire-relate ko lang po yung experience ko kasi ganun yung naramdaman ko. Dahil ako po ay isang nominal Catholic din, na kahit na tayo sabihin na natin na hindi bumibitaw sa pananampalataya natin bilang Katoliko, kahit na maraming mga pagkakataon na tayong naka-encounter ng iba't ibang mga reliyon na labas sa ating simbahan, to the point na tayo ay nakakapanambahan na rin sa kanila. Na to mention yung, syempre, yung sa parents ko, Adventist, so nakaranas na rin tayong maka-join sa kanila ng ilang mga panahon din. Nakipag-aralan din tayo doon sa mga kumakatok-katok sa bahay, mga Jehovah's Witnesses, yun, di ba? So, yung mga yan, no, na naranasan natin kung paano sila kagaling na sumitas sa Bible, kaya tayong mga Katoliko ay aminin na natin, no, kung hindi tayo nai-insecure, nananahimik tayo kasi habang gusto nating ipagtanggol yung faith na mayroon tayo, hindi natin maapuhap yung kung anong akmang salita na ipapaunawa sa kanila. Kasi ang gusto nilang pamamaraan ay through Bible, Bible reference. So tayong mga Katoliko ay bihira. Bihira sa mga Katoliko talaga ang masyadong kumbaga
nagbabasa ng Bible at na-familiarize yung mga Bible verse. Kaya nangyayari, di po ba? Tama po ba ako, Brother Leo? Kumusta po? Di ba may mga karanasan tayong gano'n na kapag nakaka-encounter tayo ng mga born again, sumisita sila, napapahanga tayo actually kasi ang gagaling nila sumitas. Pero yung paghanga natin ay hindi makakaapekto naman, makakatinag ng ating pananampalataya kasi alam natin na tayo ang nasa tama. So ngayon, dahil sa tulong na rin ng social media at salamat sa pagsisikap din ng mga faith defenders, no? Ay isa po ako sa napukaw yung interest, nagkaroon ng pagkakataon sa grasya ng ating Panginoon na nakapag-aral dito at doon ay masasabi ko na talaga palang magpapasalamat ako sa Diyos sapagkat hindi ko nagawa na bitawan yung nag-iisa at tunay na simbahang itinatag ng ating Panginoon. Na kung maaari, kung kakayanin ko lang, na ang mga taong nakikita ko, kaibigan ko man, o dati nating mga kasamahan, kung pwede lang natin na one-on-one talk sila, na buksan ang kanilang kaisipan o hikayatin sila na magtanong sa atin at mag-aral. Kung magagawa lang natin na kasing dalubhasa ng mga debaters natin, bakit hindi, no? So, ito lang yung mga simpleng pamamaraan na magagawa natin. Little by little, simulan natin. Katulad niyan, may tradisyon tayo na ating yung isa-celebrate bukas. At ito ay yung pinakarurok ng ating ginawang pamimintuho kay Mama Mary noong panahon ng Mayo. Kasi ang May ay talagang itinakda ng simbahan niyan, espesyal para kay Mama Mary. Kaya nga sa unang araw pa lang tayo ay naglalaan na ng panahon upang ma-express yung ating pagmamahal sa ating mahal na ina. May mga activities dyan, lalo na yung mga Marian devotees, no? Nagkakaroon sila ng pag-aalay ng bulaklak araw-araw kay Mama Mary. Ganon din sa bahay, kung ang iyong bahay ay may altar ka at ginawa mong domestic church ang iyong tahanan, pwede mo rin siyang maalayan araw-araw ng bulaklak. Kung ikaw naman ay out of budget, wala kang maialay na bulaklak, kaya pa rin natin mag-alay ng bulaklak kay Mama Mary and even unlimited flowers. At ito ay sa pamamagitan ng rosary. Kaya araw-araw, manalangin tayo ng rosary. So, hindi ko mo matatapos na itong buwan ng Mayo ay matatapos na rin yung ating eagerness na mamintuho, magbigay ng parangal kay Mama Mary. So, pagkakataong ito, no, ay gusto ko lang pahapyawan natin o pag-aralan natin yung mga simpleng paksang ito na kadalasan ay napapakinggan natin, maaring hindi na napapansin na iba, basta yun na yun. Basta sinabing Flores de Mayo, Santa Cruzan, yun na yun, gawain na ng simbahan yan. Pero ano nga ba ito? Yun yung ating aalamin upang sa ganun, kung may pagkakataon na ma-share natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, ay magbibigay ng kaunlaran at karagdagan ng kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. So simulan po natin ha. Flores de Mayo, Santa Cruzan. Ano nga po ba ito? Yan. So share ko lang po sa inyo. Yan. Umpisa natin yung Flores de Mayo. Ito po ay isang tradisyon ng pananampalataya at paggalang kay Inang Maria. So pag sinabi nating tradisyon, ito po ay nakasanayan na, no? Ito ay gawi na nung araw pa. Tradisyon na may kinalaman sa ating pananampalataya na ang layunin natin ay mabigyan ng
malalim na paggalang ang ating Inang Maria. At yan ay naipapahayag natin sa espesyal na buwan na ito ng Mayo. Kaya nga Flores de Mayo. So ano pa yan? Ano ba yung Flores de Mayo? No? Ito po ay isang taunang debosyon. Yearly natin ginagawa yan sa ating mahal na Birheng Maria. Ginaganap tuwing buwan ng Mayo dito sa buong Pilipinas. O kilala rin po ito sa tawag bilang Bulaklak ng Mayo. Flower of May, Flores de Mayo. No? Kailan ba nagsimula itong Flores de Mayo? Kasaysayan ng Flores de Mayo. Banggitin natin. Noon pa po ito, nakatala po yan ng simula pa nung ika-19 na siglo. Mantakin nyo, ganito na katagal yung ating tradisyon, no? Na pinagpapatuloy magpasa hanggang ngayon, bagamat yung diwa ay medyo nalilihis na rin, kaya pagkakataon na nasa pamagitan na ito ay mailagay uli natin sa tamang track, no? Nagsimula pa ho ito, 19th century pa. Dinala ito ng mga Espanyol. Ito ang tradisyon ng pag-aalay kay Mama Mary. At kaakibat nito yung pagdiriwang ng Santa Cruzan, mga kalaiko, no? Dahil after nung ating mag-alay tayo ng rosary, mag-alay tayo ng bulaklak kay Mama Mary. O bakit nga ba bulaklak? Kasi yan ay sumisimbolo kay Mama Mary. At yan ay minsan ating pag-aaralan kapag tumutok na tayo tungkol naman doon sa kung papaano nagsimula yung rosary, kung papaano napasa atin ito, ano ang kaugnayan nito kay Mama Mary, anong halaga nito. Yan, mapapakita natin na ang bulaklak, particular na ng rosas ay tumutukoy kay Mama Mary. So, bakit Mayo? Kasi ito yung buwan na kung saan ang mga bulaklak ay namumukadkad, no? Kaya marapat lamang na ito'y maialay natin sa ating mahal na Inang Maria. So, yan po. At sa pinakahuling araw na ito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na Santa Cruzan. Ang ganda, mamaya malalaman nyo kung bakit, no? Kung bakit mayroong Santa Cruzan. So tuloy ka lang po, mga kalaiko, Ang mga gawain sa Flores de Mayo. Ano ba yung mga partikular na naobserbahan natin? Katulad nga ng binanggit ko kanina, ito po ay yung pag-aalay ng bulaklak sa altar ni Maria, no? Para ma-i-express natin, maipahayag natin na kung gaano tayo katotoo na binibigyan natin ng importansya, lalo na kung tayo sa ating tahanan ay meron tayong imahe ni Mama Mary, and I hope na yung imahe niya na kung saan ay naririyan sa ating tahanan, nakalagay sa pinaka-pedestal ng ating bahay, na kung saan ay itinalaga natin o itinakda natin ang lugar na yon bilang altar, nawa ay ito ay nai-properly bless natin sa kaparian upang ito'y maging sacramental, no? Maging daluyan sa ating kung ba ma-sanctify tayo para sa ating buhay pagpapakabanal. So inaalay natin yung bulaklak sa ating mahal na Inang Maria at panalangin at pagdarasal ng Santo Rosario. Magkasama po yan, no? Kung kakayanin natin na tayo mag-alay, no? Binibigyan tayo ng oportunidad ng simbahan na maging meritorious ang ating ginagawa sapagkat itinakda ng simbahan ang buwan na ito ng Mayo ay para kay Mama Mary, and therefore may pagkakaisang pananampalataya tayo sa buong simbahan na tayo mag-alay ng bulaklak kay Mama Mary at manalangin ng Santo Rosario o Banal na Rosario.
Ano pa, pag-awit ng mga hymno at Marian songs, no? Yung mga awit na nagbibigay parangal, nagbibigay na papuri kay Mama Mary. O, ito yung pagkakataon na inaalay natin sa kanya. Ano naman yung Santa Cruzan? Katulad ng binanggit ko sa pinakahuling araw, may ginagawa din tayong mga event, no? At ito nga ay tinatawag natin Santa Cruzan. Ito po ay prosesyon na isinasagawa sa huling linggo ng Mayo. Pinangungunahan ng karakter. Itong si Reyna Elena at si Prinsipe Constantino. Mamaya papahapyawan natin yung history kung sino ba yan si Reyna Elena, sino ba yang si Prinsipe Constantino, ano ba yung kaugnayan niya dito sa ating pananampalataya. May iba't ibang mga sagalas na kumakatawan sa mahalagang babae sa Biblia at simbahan. Yan, pag-alala natin yan, mga sagalas na yan, mga kalaiko. Ito ay yung mga titulo ng Santa Cruzan. Yun. Maganda kasi alam natin. Kasi minsan, masaya lang tayo na nakikita, may nagpaparada o prosesyon rather, prosesyon. Katulad ko nung ako po ay nasa siguro mag-high school, doon po sa Angono, sabi ko nga aktibo kasi yung mga parokyano sa Angono sa lahat ng event kasi kaya nga tinawag yung aming lugar na yung Angono ay pinakaano ng arts, no? Our national arts, yung pinakaano ba tawag doon? Basta itinakda ng Pilipinas, ito yung pinaka-capital capital city ng arts ng Pilipinas, yan yung Angono yan. Kaya maging sa pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi pa huhuli po yung mga taga-Angono. Talagang ibinubuhos nila ang talento nila, angking talento nila sa galing nila sa mga arts, no? Sa sining. Kaya tingnan niyo about doon sa salubong. Isa yung Angono sa Bantog. Pagdating sa ganyan, talagang matindi ang preparasyon ng mga pamilyang involved diyan. Matindi yung talagang pinaglalaan ng budget yan upang maisagawa dahil ito ay kagalakan nila na halimbawa ikaw ay involved doon sa isang event na yon, ikaw ay parang nakatala na doon sa history ng bayan ng Angono, no? Kaya pinag-iigi nila yung tradisyon ito. Ganon din pagdating ng Santa Cruzan, no? At nung araw, nakatutuwa, bagamat sabi ko nga, hindi ko pa na masyadong naiintindihan yung Santa Cruzan, pero dahil sa pagiging aktibo ng mga parokyano, nafa-familiarize ka na merong certain event na ganon. Kaya nung nasa high school pa, kaming mga kabataan noon, no? Tulad din ng mga kabataan ngayon, dumarating naman tayo doon na talagang isa sa nakaka-excite sa atin ay yung event na ito na Santa Cruzan. Bakit? Kasi doon mo makikita yung mga nakikita mo sa Angono na magagandang mga babae, mga makikisig, mala-adonis na lalaki, at kadalasan yan, kilala mo, maaring classmate mo. So excited ka kapag sila ay napili na kasama sa magpaparada, no? So sasama sa prosesyon rather, no? At ang isa sa pinakatampok doon yung Reyna Elena. At patungkol diyan, pinipili ng mga coordinator kung sino ba sa bayan na ito yung talagang medyo lutang yung kagandahan na aakma sa Reyna Elena. Sino ba yung mga pwede nating maging candidate? Ganun sila ka-active, parang nagiging showdown ng mga kagandahan, likas na kagandahan ng mga kabataan noon. Kaya tayo, mga kalaiko,
Sister Nati, hello po. Brother Leo, no? Hindi naman sa pagmamayabang na nagkaroon din tayo ng karanasan diyan na kung saan nung doon sa amin ay may naihirang na siya yung Reyna Elena, no? Pumunta yung mga magulang nila doon sa bahay namin at kinausap ako, no? Hindi naman sa pagmamayabang, siguro nakita nila na medyo may katawan naman tayo at hindi naman nalalayo na pwedeng maisama. So, kinausap po nila ako na kung pwede raw, sabi sa magulang ko, pwede namin kunin yung inyong anak. So, tuwan-tuwa ako. Kaya nga, yung Reyna Elena nung araw, nandun din ako, nagbubuhat nung andas. taga-bit-bit nung kaya naman inisip nyo yung arko. Di ba kawayan yun eh. So kinakailangan, syempre malaki katawan mo eh. Kinakailangan pangalayan yun. Iikutin mo yung buong angono. Meron silang karelyebo. At least, no, natutuwa ka katabi mo yung Reyna Elena. Kala nyo konsorte Yun, no? Ang sarap, no, na mapapabilang ka sa mga ganong event, no? Ayun, iyan ang isa sa kagandahan ng ating pananampalataya na i-express po natin sa mga gantong mga pamamaraan. So, ano pa po? Ito, yung mga titulo ng Santa Cruzan. Ayan, gusto ko to ibanggitin, mga kalaiko, no? Dahil nakatutuwa na, hindi ko alam kung nakatutuwa yun, no? Meron akong nasaksihan, hindi ko na sasabihin kung saan lugar, no? Baka mag-isip naman sila ng akala naninira tayo. Pero may lugar kasi doon, no? Hindi ko na sasabihin sa Antipolo, na ginawa nila, may parang nagmistulang Santa Cruzan din. Dahil may mga sagala din, parang exposure ng kanilang federasyon, no? Ito naman sa version ng mga kabadingan, no? Talaga na-offend ako, no, to be honest, dahil kung ang kanilang ginagaya dito, sabi naman iba naman ito, pero alam naman natin na doon naman inadapt yun. So iba't iba na yung mga nababasa mong mga title. So alam nyo ba, mga kalaiko, na yung pagkakaayos ng nasa parada na mga karakter ng kung sino man yung gumaganap doon, yung kanilang nire-represent, yan po ay mga titulo. Ibig sabihin, yan po ay mga title, mga pantukoy na inuugnay sa katangian ni Mama Mary, yung kanyang virtues o virtud. Basta lahat ng katangian, kung kayo ay nagro-rosary, alam naman ninyo yung litanya, the litany of our Blessed Mother Mary. Yung mga pantukoy dun sa kanya, yun ang kinakatawan ng bawat mga karakter na nasa prosesyon. So, para sa kaalaman ng lahat, ito babanggitin po natin kung ano po yun. Para alam natin, sino-sino ba yan? Yan. Dapat, no? I-observe natin. Kasi minsan nababasa lang natin yan. Ano kaya yun? Siksik lang natin ng siksik na baka pwede ito. Magandang pakinggan. Pero hindi po. Meron po talaga sa kaayusan na sino o ano ang dapat talagang maisama sa prosesyon. Ito po ay una, yung Reyna ng mga Anghel. O kaya sinasabi nating Reyna de los Angeles. Queen of Angels. Reyna ng Patriarka, Reyna de los Patriarka, Queen of Patriarchs, Queen of the Prophets, yan, Reyna ng mga propeta, Reyna ng mga apostol, Queen of the Apostles, Queen of Martyrs, yan, Reyna ng mga apostoles, Reyna ng martir o Reyna de los Martires. Yan po yung mga yan, no? Ano pa? Reyna ng Banal, Reyna de todos los santos, Queen of the Angel, Queen of Saints, yan. Queen of Peace, Reyna de la Paz,
Ina ng awa, Madre de Misericordia, Mother of Mercy, Torre ni David, Tower of David, Salamin ng Katwiran, no? Mirror of Justice. Yan yung mga yan. Yan ang mga title. So, meron pang iba na maliban doon sa mga nabanggit natin. Ito din yung mga titulo na talagang nagpapakita, sumasagisag doon sa virtues. O kaya yung mga babae na tauhan sa Biblia, pasok din yon. Basta ito ay na-encounter o minsan ay nakasama sa buhay ni Mama Mary. Yan ang mga nandiyan dyan. Ano ba yan? Ito, si Reyna Elena. Sino ba si Reyna Elena? Ina ni Emperador Constantino. Siya yung nakahanap ng tunay na krus ni Kristo. May history po yan. At kung may pagkakataon, mamaya, sige, pasadahan natin yung istorya niyan. Emperatrice. Kadalasang katuwang ng Reyna Elena. Yan po yung Emperatrice. Reyna Emperatrice, no? Ano pa? Yung babae nakipag-usap kay Jesus sa balon. Yun yung mga Samaritana. Veronica. Hindi yan yung classmate kong maganda. Shout out. Babaeng nagpahid ng muka ni Jesus. So, Santa Veronica. Yan. Magdalena, of course, no? Maria Magdalena, alagad ni Jesus. Maria Betania, kapatid ni na Marta at Lazaro, yung tropa ni Jesus yan, no? Kasama din yan. Pwede, pasok din yan. Pwedeng makasama sa prosesyon yan, no? Ano pa? Judith, yan po yung reyna na kinatatakutan natin no? Judith. Yung pag malapit na yung buwan ng bayaran, Judith na, no? Just kidding, si Judith, yan. Ano yan? Bayani sa lumang tipan. Okay? Reyna Esther, ito yung matapang ng reyna ng Israel. Yan po yung mga alegoryang tauhan o virtues at Marian symbols. Ito naman ay ang mga katawagan na sumasagisag sa mga birtud o katangian ng Bahal na Birhen o mga Kristiyanong pamumuhay. Yan. Ito, yung pananampalataya. Ayan, may mga pangalan dyan, no? Fe, esperanza, pag-asa, karidad, pag-ibig, justisya, katarungan, prudence, yan, katalinuhan, Torre de Marfil, Torring Garing, Rosa Mystica, Mistikong Rosa, Estrella del Mar, Tala ng Karagatan. So, yung pala yun, no? So, kapag ating nakikita, bakit kaya? Saan kaya hinango yun? Yun po ay sa Litany of Blessed Virgin Mary. Ngayon, punta naman po tayo dun sa kasaysayan ng Santa Cruz at Santa Cruzan. Maganda po ito, mga kalaiko. At I hope ma-share din natin to sa mga kabataan, no? Ito, ilang beses ko na rin tong kinikwento sa mga anak ko. At sana, no, natandaan din naman nila. Dahil gusto kong ipaalam sa kanila na kung papaanong na-discover yung tunay na krus. Kasi po meron tayong relic ng third class na i-touch, na i-daiti sa tunay na krus, no? Isang karangalan yon dahil biruin mo yung krus kahit na kaprason yon na naging bahagi ng kaligtasan mo na mismong napadaiti sa katawan ng ating Panginoon. Kahit paggaanong kakaprasong krus, bahagi ng kahoy ng krus na yan po ay banal. Dahil minsan kahit na gapalito ng posporo kaliit yan, yung relic na yan, iniingatan po ng simbahan yan sapagkat yan po ay nakadagdag ng timbang din sa pinasan ng ating Panginoon sa landas ng pagdurusa. Doon sa sa landas ng pagdurusa, di ba? Yung banal na krus niya, no? Sa Via Dolorosa. Ibig kong sabihin, ganito ka legit yung simbahan natin na magpasa hanggang ngayon, meron pang nananatili tayong
katibayang pisikal, konkreto, tangible na dahil sa pag-iingat ng ating simbahan ay makikita pa natin kung tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na maapuntahan. At isa na yung pinakatanyag dito ay nandoon pa rin sa lugar na kung saan ay natagpuan ni Santa Elena yung krus na yon at pinagtayuan niya ng simbahan doon sa Holy Sepulchre. At doon sa lugar na yon ay doon din natagpuan yung kung saan yung nativity, yung lugar na pinagpanganakan ng ating Panginoon. Yan po ay dahil sa pagsasaliksik ni Santa Elena, mga kalaiko. So, pag ganito nakikita natin na magpasa hanggang ngayon ay mayroon tayong nakikita o nalalaman na nag-i-exist na pruweba, mas lalo tayong mapapamahal at magiging confident na tayo ay nandoon at napapasailalim, nagpapasakop sa simbahang itinatag ng ating Panginoon. So napaka-bless ko po dahil meron po dito sa Marikina, sa lugar po ng isang lugar sa Marikina, mayroon po dyan na parang isang kapilya na doon pinadadala, doon sinesurrender ng mga may-ari yung mga relic, relikiya, at kadalasan galing sa Vatican. So meron po doon na isang relic ng True Cross. Kaya nga dinala ko yon, sinamantala ko yung pagkakataon na na mapuntahan. Minsan sinama ko si Mrs. Dinikit namin yung mga rosary namin at ilang mga crucifix, dahil para maging third class relics. Nabanggit ko lang kasi masarap na ipahayag yung ating faith at masabi natin maging sa ating mga anak-anak, kung meron man dapat mong paniwalaan na relikiya ng tunay na krus, walang iba yon kundi yung krus na natagpuan ni Santa Elena. Ang krus na iningatan ng ating inang simbahan na naroon sa iba't ibang lugar ng mga simbahang Katoliko, sa mga katedral, saan mang lugar yan. So, yun yung krus na yun. Hindi na siya buo, Hindi na siya yung sasabihin natin na na-preserve na buo. Walang ganon, Yun, babanggitin ko po yung history, para medyo may konting tayo. May konting mapag-aaralan dito, mapagsasaluhang kasaysayan. So, isang paggunita ito sa paghahanap ng tunay na krus ni Jesus sa pamamagitan ni Santa Elena. At kung paano ito ay naging bahagi ng ating pananampalataya at kultura. Si Emperador Constantino at ang pananampalataya. Noong pong ika-4 na siglo, si Constantino ay naging unang Romanong emperador na yumakap sa Kristyanismo. Siya po ang kauna-unahang emperador na na-convert sa Christianity. Bago ang isang labanan, nakita niya sa langit ang krus na may salitang in hoc signo vinces. Sa tandang ito, ikaw ay magtatagumpay. Yun po mga kasama, Kasi alam naman natin yung Roma, yan po ay lugar ng mga pagano. Hindi pa po yan Kristiyano nung araw, hindi pa po yan Katoliko nung araw. Pero dahil nga sa utos ng ating Panginoon, ay ipalaganap mo ang mabuting balita sa lahat ng dako, sa buong mundo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao, At inutusan din talaga particular sila na kung paanong ginawa doon sa lugar ng Jerusalem, ganun din ang gawin nila sa Roma, na-penetrate itong Rome sa papaanong pamamaraan. Ito ay dahil itong si Constantino ay dati-rati siya ay pagano at bilang pagan, galit yan sa mga Kristiyano. Tingin nila sa mga Kristiyano ay kumbaga maliit lang. Pero
Dahil nga yung kalagayan noon ay may mga digmaan, minsan nandoon siya sa isang pagkakataon na ang kalagayan nila ay dehado na sila, may isang labanan doon, may nakitang pangitain to si Constantino na doon sa langit ay may nakita siyang simbolo ng krus, no? At may nakasulat in hoc signo vinces, ibig sabihin sa tandang ito na ay nandun yung kaligtasan. Yang ginawa niya, yung mga kalasag ng kanyang mga kawal ay tinatakan niya. Hindi ko lang matandaan kung dugo ba yon na nilagyan ng krus ang bawat kanilang kalasag. And to cut the story short, sila ay nagtagumpay at yun ang naging daan upang si Constantine ay makonvert sa pagiging Kristiyano o pagiging Katoliko. So yun po, no, makikita natin yung kung papaanong kumikilos ang ating Panginoon sa ganong pamamaraan. Kaya maging ang pinaka-imposibleng bagay na sa tingin natin ay hindi mangyayari, walang hindi mapangyayari ang Diyos kapag siya po ay kumilos. Now, ang panata naman ni Santa Elena, ito pa maganda to. Bilang ina ni Constantino, si Santa Elena ay isang debotong Kristiyana. Sa kanyang pagmamahal sa Panginoong Hesus, siya ay naglakbay sa Jerusalem upang hanapin ang banal na krus. Yan. Patungkol dyan mga kalaiko, alam po ninyo, mayroon pong isang artikulo o isang sulat diyan na sinasabi na bago pa man ma-convert itong si Constantine sa Christianity ay matagal ng lihim na itong ang kanyang nanay na si Santa Elena ay na-convert na sa Kristyanismo. Hindi ko lang matiyak ang kadahilanan kung bakit hindi niya magawa na ito ay mabanggit sa anak niya o ayaw niya siguro magkaroon ng conflict sila mag-ina. Pero ang mahalaga dito na yung nanay niya, no? Na ang nanay niya ang unang na-convert sa pagiging Kristiyano. Dito natin makikita yung kung anong laki o anong lakas ng magagawa ng panalangin ng isang ina. Kasi natural kung ikaw ay na-convert sa pagiging Kristiyano, bilang ina o bilang mga magulang, yung bagay na nararanasan po natin na alam naman natin na para sa ikabubuti ng ating anak, dinidesire din natin, minimithi din natin na sana yung anak ko ay maranasan din ito, na sana yung anak ko nauunawaan din ang bagay nito. Sana yung anak ko ay kung ano yung pagkaunawa ko dito ay maging ganun din ang kanilang pagkaunawa at hindi sila malaso ng ibang unawa dulot ng kanilang involvement sa iba't ibang mga nakakasalamuha nila, no? Kaya nga sa atin bilang Kristiyano, tayo ay hinihikayat ng ating simbahan na yung pamilya natin ay siyang maging domestic church na kung saan tayo bilang parents ay magawa nating mahubog ang ating mga anak, ang ating pamilya upang maging solido ang pananampalataya na dito pa lang sa core na ito ay magawa na natin na mapunlaan ng tamang pananampalataya dahil alam natin sooner darating yung mga pagkakataon na sila ay mamamayagpag Hindi lang naman sa lahat ng pagkakataon ay masasakop natin yung oras nila Pero kung dahil sa nagawa na natin na maisolid yung kanilang faith, confident tayo na sila ay hindi maliligaw bagkus sa grasya at biyaya ng ating Panginoon, baka sila pa nga ang makahikayat at makaakay upang madala sa tamang landas, sa tamang unawa. Yung ganitong kaisipan natin bilang mga magulang, bilang parents, ay hindi rin syempre naiiba doon sa desire ni Santa Elena. Kaya I'm sure kung paanong si Saint Monica na matindi ang pananampalataya bilang Katoliko
sa Diyos yung kanyang anak na ang kanyang asawa't anak si Agustin, ha? Yung kanyang asawa't anak na palayo sa Diyos. Kung papanoorin niyo yung movie, makikita mo kung gaano yung pamumuhay nila. Pero itong si Saint Monica ay hindi na panghinaan ng loob. Patuloy na dumudulog, umiiyak, at pinapanalangin yung pagbabago ng kanyang anak. Actually, ito, share ko na lang para yung prayer. At isa to doon sa prayer, mga kalay ko, na idinadalangin ko rin. And it works, no? Na little by little, ay kung meron po kayong tao na gustong maakay, ma-convert, dahil sa ating pananampalataya, being Catholic, we believe in the communion of saints, i-involve natin sila, na tulungan tayong manalangin to intercede in us, with us, doon sa particular na ating intention. Ito, share ko Tama-tama, hawak ko pala tong prayer namin. Saint Monica. Dito pa lang sa prayer, masasalamin mo yung kanyang kung ano siyang nabuhay, kung paano ginawa niya na minithiin niya yung kanyang anak at asawa ay ma-convert sa pananampalataya sa pagiging Kristiyano. Ito po yung prayer, banggitin ko lang po, mga kalay ko. Ito, Dear Saint Monica, troubled wife and mother, many sorrows pierced your heart during your lifetime, yet you never despaired or lost faith. With confidence, persistence, and profound faith, you prayed daily for the conversion of your beloved husband, si Patricius, and beloved son, si Agustin. Your prayers were answered. Grant me that same fortitude, patience, and trust in the Lord. Intercede for me, dear Saint Monica, that God may favorably hear my plea for, doon babanggitin mo, for the conversion of my husband, the name of your husband, conversion of your son, no? Conversion of your family, your relatives, sabihin mo. And then conclude, Great Saint Monica, patroness of fathers and mothers, please take our children, especially those who have turned from the ways of God and His Church, under your protection. Help them always remain faithful on their baptismal vow. Intindihan, no? Being faithful on your baptismal vows. Give them strength to walk always in the ways of the Lord, despite the temptation and false values they find in a world today. Noon pa man, no? Nakikita natin na siguro noon, tingin nila sa sanlibutan na napakasama na, no? Kaya gano'n na lang yung panalangin, yung mga wording, no? Yung mga wordings, na para bang pasama na ng pasama ang mundo, no? Kung buhay si Saint Monica ngayon at makikita yung kalagayan ng ating sanlibutan ngayon, sobrang kalungkutan lalo ang kanyang mararamdaman. Ibang-iba kaysa sa panahon nila. Alam natin yan, no? At ano pa dito nakasulat, Grant that they may share with you in the joys and eternal life in God, and grant me the grace to accept His will in all things, through Jesus Christ our Lord, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Yun si Saint Monica. Ganun din yung panalangin marahil, no, ni Santa Elena. Kaya ko lang naman nabanggit. And then, ang nangyari nga, naranasan ni Agustin, ni Constantine, itong pagkakataong ito at na-convert. Ngayon, dahil sa na-convert, pagkakataon na ni Santa Elena na lumantad at express yung kanyang kagalakan, kaya nga ginamit niya ang kanyang resources, mga kakayanan, upang saliksikin, kalkalin yung history, yung mga proofs, no? At nagtagumpay naman siya. Doon niya nakita, nasaksihan yung krus ng ating Panginoon. Yan po ang kasaysayan. Kaya bakit tayo may Santa Cruzan, mga kalay ko? Yan,
Balik ko dito ha. Ayan po. Sa tulong ng mga lokal, ipinahukay ni Santa Elena ang lugar ng Golgotha. No? Narating niya yon. Dito natagpuan ang 3 krus, ngunit hindi agad nalaman kung alin ang kay Jesus. Pinahipo ni Santa Elena ang mga krus sa isang may sakit. Nang isa ay humipo at agad gumaling ang may sakit. Ito'y kinilala bilang tunay na krus ni Kristo. Yan. Pagpapalaganap ng debosyon. Ipinatayo ni Santa Elena ito binabanggit ko kanina, the Church of Holy Sepulchre sa Jerusalem. Dinala rin niya ang bahagi ng krus sa Roma na naging simula ng debosyon sa Santa Cruz sa buong mundo. See? Nakita nyo? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit mayroon tayong ginagawang ito at bakit mahalaga sa simbahang ito. Bakit hindi hinihinto ng simbahan ito? Maaring kung ikaw siguro, pare, wag na yan, di na kailangan pa ba natin yan? Hindi eh. Kasi dahil sa pamamagitan ng mga ganyan, tumatatag yung ating pananampalataya, lalo tigit kung ating nalalaman yung dahilan ng ating ginagawa. No? Nagiging mas makabuluhan yung ating ginagawa. Kaya bukas, kung tayo ay dadalo sa prosesyon, inaalala natin at binibigyan natin ng parangal ang krus ng ating Panginoon. Sabi nga huwag nawa akong magmalaki ng ano paman maliban sa krus ng ating Panginoon, na sapagkat dahil sa krus na ito ako'y patay na sa aking sarili at buhay na sa ating Panginoon. So yun, pinarangalan natin yung krus ng ating Panginoon. Tulad ng pagpaparangal ni Santa Elena, ni Constantine. Pinatayo niya yung simbahan. And of course, anong simbahan yun? Simbahang Katoliko. No? Kaya meron yan. Merong dahilan. Ang Santa Cruzan ay isang makulay at makadiyos na prosesyon na ginaganap tuwing huling linggo ng Mayo. Yun nga po. Bukas, no? Yun, gagawin natin sa ating parokya bilang pagtatapos ng Flores de Mayo. Isa itong relasyon parada o relihiyosong parada na nagpaparangal sa mahal na Birheng Maria at sa pagkatuklas ng tunay na krus ni Jesus ng Reyna Santa Elena. Yan. Ayan, ulitin po natin. Ayon sa tradisyon, review, si Reyna Elena, ina ni Emperador Constantino, ay naglakbay sa Jerusalem upang hanapin ang krus kung saan ipinako si Jesus. Matapos ang matagal na paghahanap, natagpuan niya ito, isang mahalagang tagumpay para sa pananampalatayang Kristiyano. Sa Santa Cruzan, makikita ang mga babaeng kalahok na nakasuot ng magagarang kasuotan. Yan, binanggit ko na kanina, tinatawag na mga reyna na may mga dalang simbolo ng pananampalataya, birtud, at kabanalan. Nangunguna sa prosesyon niya sina Reyna Elena, nakaraniwang kasama ang batang lalaki bilang Emperador Constantino. Katulad nga nung makikita natin doon sa display kanina, nagtatanong yung anak ko, ano ba yung Santa Cruzan? Ano ba yung Flores de Mayo? Ayan na ang dahilan, Meron tayong inaalala, meron tayong binibigyan ng parangal si Mama Mary, at meron tayong binibigyan din ng pamimintuho, yung banal na krus ng ating Panginoon. So ang prosesyong ito ay hindi lamang pagdiriwang ng kagandahan, kundi isang makasaysayang pagsariwa sa pananampalataya na may kasamang panalangin, awitan at debosyon. Ito naman, setting sa Pilipinas, sa atin lang naman may Santa Cruzan. Santa Cruzan sa Pilipinas, sa makulay na devosyonal na prosesyon sa buwan ng Mayo bilang paggunita sa paghahanap ng tunay na krus ni Kristo, pinangungunahan ito ni Reyna Elena at ang batang Constantino. Ang diwa po nito, ang diwa ng Santa Cruzan ay paalala ng ating pananampalataya, sakripisyo at tagumpay sa pamamagitan ng krus. Isa rin itong pagpapahayag ng ating kulturang Kristiyano. So meron pa po akong ilang mga slide na gustong i-share sa inyo.
Ma-conclusion na lang. Yan ha. Kahalagaan ng Flores de Mayo. Pagpapalalim ng debosyon sa mahal na ina. Pagpapatibay ng pananampalataya ng kabataan. Pagkakaisa ng pamayanan sa pananampalataya. Nakita, pagpapatibay ng pananampalataya ng kabataan. Kung atin pong tamang mai-address sa kanila yung dahilan kung sila man ay involved dyan, no? Kapag naikwento natin, malalaman nila kung anong connection, anong relevance ang ginagawa nila. Siyempre, doon titibay ang kanilang pananampalataya. At kapag nag-mature na yan, magiging higit na mas makabulon yung kanilang ginagawa. At yun naman ang kanilang maituturo sa mga susunod pa mga salinlahi. Sapagkat iniingatan natin yung yaman ng ating simbahan, ito man ay mapa sa tradisyon, o mapa sa aral, mapa sa authority. So yan ang yaman na dapat natin na patuloy na pinahalagan bilang mga tunay na Kristiyanong Katoliko. So, isa pa po, conclusion. Flores de Mayo ay simbolo ng pananampalataya at kagandahan at pag-ibig kay Maria. Patuloy natin itong ipagdiwang at ipasa sa susunod na henerasyon. Amen. So yun po, iti ad Joseph per Mariam. So kita-kita po tayo bukas at sang-ayon dun sa binanggit sa ating kanina sa group chat, no? Mga Men of St. Joseph, kung kayo man ay nakikinig pa o umabot sa iyo, tayo ay magsusuot ng ating habit bilang Men of St. Joseph, na magkaroon tayo ng confidence na ipahayag na tayo ay kasapi ng Men of St. Joseph, hindi dahil tayo ay qualified dito, kundi tayo ay mirapat ng Diyos na piliin sa pagiging hindi natin qualified upang gawin niyang qualified, which is a long process. Ang mahalaga, nagpapaproseso tayo. Hindi ko mo tayo ay nandito na sa ministry ito, hindi ko mo tayo ay nandito na sa gampaning ito, tayo ay agad ng magiging banal. Ang pagiging banal ay proseso. One step leads to another. So, ang kinakailangan lang po ay marunong tayong kumilala kung sino ang dapat nating kilalanin, pagpapakumbaba, yung ating mga pamunuan dyan, no? Gawin natin ito at bilang Men of St. Joseph, mga kalaiko, no? Kinakailangan tayo din ang siyang mag-propagate ng anumang mga pamamaraan na magpapahayag ng ating malalim na debosyon sa ating pinagpalang ina kay Mama Mary. Kaya walang Men of St. Joseph na hindi marunong mag-rosary, no? Walang Men of St. Joseph na hindi marunong mag-chaplet ni St. Joseph, no? Walang Men of St. Joseph na hindi kilala ang tamang pagkaunawa sa tunay na Maria na mula sa Biblia. Again, ite ad Joseph. Maraming salamat po mga kalaiko. See you tomorrow. God bless.